Here's a question, Ma'am Norilyn. Meron po sana akong ilalapit na mga katanungan sa inyo. Ako nga pala si Blank, taga Blank, kasalukuyang nasa Pilipinas. May asawa po ako currently andyan sa Canada. Nakarating po siya dyan noong year 2018, mga siguro last quarter of the year 2018. Galing from another country bilang isang caregiver. Maayos naman po sa simula dahil sa madaming adjustment lalo na magkalayo kami at naiwan sa akin ang responsibilidad sa aming anak. Dati din po pala akong overseas foreign worker sa Saudi for many years. At nung mag-exit ako taong 2016 ay nagkasundo kami na mag-asawa na bumalik siya sa Hong Kong para doon ipagpatuloy ang aming mga pangarap papuntang Canada. Lumipas ang mga taon hanggang 2021 to 2022 ay doon na nagsimulang magulo ang aming pagsasama. Sa mga usaping pera, hanggang sa kasalukuyan ay wala na kaming communication na dalawa at tanging anak na lang namin ang nag-uugnay. Heto nga pong isang araw ay bigla siyang nag-message sa akin gamit ang account ng aming anak at may mga pinapapirmahan, notary at affidavit siyang kailangan gaya ng affidavit of separation at yung non-accompanying guardian for petition po ata yan sa aming mga anak. Sa totoo lang po ay wala akong alam sa kung nasaan na siya dyan sa Canada at kung siya ba ay may iba ng pamilya o kinakasama. Sabi ko nga po sa kanya, kung hindi na kami pwedeng magsama ay iyong tulungan na lang niya akong makarating din dyan at makapagtrabaho din para may tutulong din sa mga anak namin na nasa pangangalaga ngayon ng aking in-laws. Subalit sadyang ayaw niya. Ang kanyang kalooban ay talagang ayaw niya akong tulungan. Ang katanungan ko po ay anong legal action ang pwede kong gawin or inyong maipapayo sa akin. Mayroon po akong missing na question dito which is nakuha na ba ng asawa mo yung kanyang permanent resident? Kasi she's asking you kung pwedeng mag-sign ka ng affidavit of separation. That means hindi pa kayo divorce. Second thing, nakuha na ba niya yung PR niya? Kasi pag nag-apply siya ng permanent residency under the economic class, kailangan niya nang ipa-examine ka kasi asawa ka pa rin niya. Kasi the affidavit of separation, that means hindi ka pa niya na-divorce. Ngayon, I believe, pinapasign ka rin niya ng non-accompanying guardian. I believe this is not the petition. It should be some application na kasama yung mga anak niya na dependent sa application for permanent residency. Ngayon, I believe hindi pa niya nakuha yung permanent residency niya. Ngayon, kailangan, kung separation, maybe bakit hindi ka pa niya dinivorce. So ngayon, gusto niyang mag-sign ka ng separation. Two things, you don't need to sign para makapag legal separate kayo. Second thing is you don't also need to sign yung inaalaw na yung non-accompanying guardian form. The only thing is that hindi makakapunta ang inyong pamilya dito sa Canada, mga anak nyo, kung wala yon. Second thing is that kung hindi ka nila pinag-examine, kasi nga kung hindi ka nag-sign, meaning pamilya ka pa rin, member ka pa rin ng kanilang family class. So, masisira yung buong pangarap nyo na makapag-stay sa Canada. You, even your wife here, your strange wife, at mga anak mo. However, I would like to suggest makipag-compromise ka sa asawa mo and sabihin mo sa kanya na wala ka namang habol sa relasyon ninyong dalawa. Kung saan siya masaya, then that's okay. Pero wag nyo namang i-compromise yung pangarap ninyong lahat, is including itong asawa mo. Kasi kung hindi ka magsasign, hindi makakarating yung mga anak mo dito. That's the first thing. Second thing, kapag hindi pa kayo separate,
member ka pa rin ng family class, then at the end, pati ikaw at siya hindi ma-aproban yung kanilang permanent residency. She's asking for a legal separation. Yes, pwede yon. Pero panghawakan mo yung dapat na isa-sign mo para sa mga anak mo. Para nang sa ganun, sabihan mo siya kanya na dalawa kayong mag-compromise. Kasi I've encountered a lot of situation like this. And what I always tell them, yung away ninyong mag-asawa is not away ninyo ng inyong mga anak. Kawawa naman yung mga anak mo. One day, etong mga anak nyo, nakarating man sila dito, kailangan pa rin nila ng ama, which is you. So what I suggest, sana yung asawa mo, kung pwedeng mag-compromise kayong dalawa para hindi masayang yung pinaghirapan niya at pinangarap nyo. Yes, nagkakalabuan kayo, nagkakagulo kayo. That doesn't mean na masisira yung inyong future dito sa Canada. Why not? Maybe I don't know kung anong reason kung bakit ganun na lang siya katigas as what you've mentioned, but maybe there's a reason. But maybe also masarap na mag-usap kayo. I believe na nakukuha naman sa usapan ito. Especially, I told you, marami na akong situation na ganito na ginawa ng mga ibang tao. Yung iba nga ng babae. And then sabi ko sa kanyang sa caregiver dito na nag-apply ng PR, sabi ko, don't compromise your children kasi yung fight nyong mag-asawa is fight nyo. But etong mga anak mo, kailangan nila ng ama. Kailangan nila ng both sides na hindi nasa Pilipinas, hindi nandito. It's better, kahit na separate na kayo, at least nandyan ka lang as father, andyan ka lang as mother. Kawawa naman yung mga bata pagka wala silang father nasa overseas. It's difficult. But again, it's a case-to-case basis. Hindi ko alam kung anong rason bakit ganun na lang ang sitwasyon, but I believe na makukuha mo siya sa usapan. I believe makipag-areglo ka sa kanya and sabihin mo na paratingin ka lang dito, and then you don't need even na tumira sa kanya. Wala naman siyang financial obligation pag nandun na nasa economic class. You don't need to tumira sa kanya. You can always find another place to stay, but at least nakuha mo yung permanent residency mo, may kasama siya na magtataguyod sa anak nyo pag nandito na sila. Mahirap mag-isa, mahirap maging single parent, single mother kasi they have to go to work. Kawawa naman yung mga bata. Maiiwan sila na walang mag-aalaga, but maybe a caregiver or maybe sa school, or worst case scenario is TV or Netflix. That is the saddest part para sa mga bata. So again, I hope na, ma-reach out niya itong aking advice and ma-change yung kanyang heart para man lang sa mga bata. It's not easy to be a single mother, and it's not easy to be a single father as well, at kawawa yung mga bata. So, compromise both sides. Kausapin mo siya, be the big person, and give him a very nice promise sa kanya. I'm not saying na magkasundo kayo or whatever, because I don't know the reason, but I'm saying is that at least makarating ka man lang dito at nandito ka to support your family, especially yung mga anak mo. I hope nakatulong ako, and I wish you all the best, and sana maintindihan niya itong sinabi ko at saka ikaw din. God bless everyone, and for the sake of kids, please settle with each other, and pray to God na sana maayos din ang inyong relationship and makarating ka dito, and maybe may effect itong sinabi ko sa'yo. Okay, so I hope you have a good day, and take care. Bye-bye.